Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright mga kaibigan, Drive Incubus, ang team song ng mga atheist. Welcome sa ating programa, Radyo Mindanao mga kaibigan, in a Monday afternoon. Dito lamang sa RPN Radio Philippines Network 1008 sa inyong AM band. Sa Zamboanga City, ito po niya balingkod. Alas 5, nagsasabing isang napakainit na hapon sa ating lahat. Alam niyo mga kaibigan, may dinukot na naman yung Abu Sayyaf. Grabe. Wala na bang katapusan to? Kadami-dami na ng mga sundalong ipinadala sa Sulu Province at sa Tawi-Tawi at sa Basilan. Lahat ay lalawigan ng magulong Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero nakapasok pa rin ang Abu Sayyaf diyan sa Sabah. Sa Malaysia, nakatabi lamang ng Tawi-Tawi. At dinukot ang isang German yachter, si Jürgen Kantner, 70 years old. At yung kanyang kasamang babae na si Sabina Wetz, about 50 years old mga kaibigan, ginahasa at pinatay. Naku po. Ginahasa at pinatay ng Abu Sayyaf ayon sa militar. Sinabi to ng Western Mindanao Command mga kaibigan, si Major Philemon Tan ang tagapagsalita ng militar sa Western Mindanao. At kinumpirma ngayong araw ng Western Mindanao Command ang panibagong abduction at pagpatay. Sinabi ni Major Philemon Tan sa Radyo Mindanao na naganap ang pagtukot dito sa matandang Aleman sa Sabah, Malaysia kahapon lamang. At natagpuan yung bangkay ng babae na si Sabina Wetz sa kanilang yate. Yate. Na tagpalutang-lutang diyan sa bayan ng sa karagatan malapit sa bayan ng Pangutaran. Sa lalawigan ng Sulu. Ibig sabihin nito mga kaibigan, hinayjack nila yung yate sa Sabah, Malaysia at dinala diyan sa Sulu Province. At siguro along the way, ginahasa nila yung babae hanggang sa ito'y manlaban at pinatay. So karumal-dumal itong nangyari sa babae at sa pagkakadukot doon sa matandang Aleman. Itong asa na yung Commission on Human Rights dito? Di ba masyadong maingay yung Commission on Human Rights sa mga kampanya ng pamahalaan kontra droga. At saka itong si Senator Laila De Lima and Antonio Trillanes. Bakit ngayon wala tayong marinig mula sa mga Commission on Human Rights at sa dalawang senador na pangunahing bumabatikos sa kampanya ng pamahalaang Duterte kontra droga. At kinumpirma na rin mga kaibigan ng Abu Sayyaf ang pagkakadukot dito sa matandang Aleman. At sa katunayan ay tinawagan pa nila ng Abu Sayyaf itong si Muammar Askali alias Abu Rami
ang ilang estasyon ng radyo. At kinumpirma yung pagkakadukot sa aleman. Pinakausap pa nila sa mga radio station na kanilang tinawagan. Hindi kasama doon ang RPN DXXX Zamboanga. Kasi kami number 2 lamang. Lahat sila number 1 na kaya nagsisiksikan sila sa taas. Pero meron sinusunod na patakaran ng RPN mga kaibigan at ang Radyo Mindanao na inilatag ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At hindi tayo nagbibigay ng propaganda, ng airtime sa mga terorista. Ito ay base na rin sa patakaran na inilatag ng KBP. Dahil nabibigyan sila ng propaganda mileage mga kaibigan. At parang nag-glorify pa ang kanilang gawaing masama. So yan ang mga kaganapan mga kaibigan. Hindi naman natin malaman sa Malaysia kung bakit napakaluwag ng kanilang seguridad. My goodness. At yung ating Philippine Navy naman talagang kulang na kulang ang mga patrol boats dyan sa border ng Tawi-Tawi and Sabah, Malaysia. Alam niyo mga kaibigan, napakalawak ng lugar na yan, napaka-porous at talagang pahirapan ng patrolya dyan. Hindi naman pwede mong ipatrolya 24 hours a day. Dahil pag alis mo sa isang lugar, dyan naman sumisingit tong mga terorista. So nakakalungkot at merong isang buhay, inosenteng buhay ang nawala dahil sa terorismo. Mga kaibigan, so kinumpirma ni Major Philemon Tan na ang Abu Sayyaf ang dumukot dito kay Eugen Kantner at ang pumatay kay Sabina Wetch na kanyang kasamahan sa yate. Kung hindi tayo nagkakamali mga kaibigan, nasa isang holiday cruise itong dalawa. At kaya lang natsyempohan sila. Meron bang kontak kaya ang Abu Sayyaf dyan sa Sabah, Malaysia? Paano nila nalalaman kung may mga, may mga barko, may mga yate, may mga tugboat? Mabilis silang nalalaman. Diba mga kaibigan, nakakapagtaka bakit meron silang access dyan sa Sabah, Malaysia. Alangan naman na pagpunta ng mga Abu Sayyaf dyan, nandudong kagad yung mga barko. Definitely merong tumitimbre dyan. Pero makikita nyo kung gaano ka butas-butas ang seguridad sa border ng Tawi-Tawi at ng Sabah, Malaysia. Kanina nakapanayam ng Radyo Mindanao itong si Major Philemon Tan at yun ang kanilang unang problema. At kakulangan sa patrol boats, alam nyo, napakalaki na raw ng ginagastos ng ating militar upang magpatrolya dyan sa lugar na yan. Pero sa kabila ng pagsisikap ng militar mga kaibigan, nangyayari pa rin ang hindi dapat maganap. So hintayin natin kung ano ang magiging kautusan ni Tatay Digong Duterte dito sa naganap. Grabe, no? Nung isang araw lamang mga kaibigan, dalawang kapitan, Indonesian skipper ng dalawang fishing boat ang dinukot din. Naku po. Ang dinukot nung Sabado ng mga armado diyan mismo sa Sabah. At kinumpirma na rin ito mga kaibigan ng Eastern Sabah Security Command. At sinabing limang armado na nakasakay sa speedboat ang humarang dito sa dalawang fishing trawlers diyan sa Sabah. Hiwalay itong inatake mga kaibigan.
at dinukot lamang yung mga kapitan ng mga fishing boats. At sinabi ng mga otoridad sa Sabah, particularly ang Eastern Sabah Security Command, na pinaniniwalaang yung mga armado ay nakabase sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Itong Tawi-Tawi, bahagi rin ito mga kaibigan ng magulong Autonomous Region in Muslim Mindanao. At pinaniniwalaang may koneksyon ang Abu Sayyaf mga kaibigan sa pagkakadukot sa dalawang Indonesian skipper. Hawak pa rin ng Abu Sayyaf ang 100 Malaysian at Indonesian tugboat crew members na kanilang tinukot sa Sabah nitong taon lamang. Bukod pa dyan sa mga bihag nilang dayuhan at mga Pilipino. Grabe yung mga nangyayari mga kaibigan ha. Nung Sabado rin mga kaibigan, yung barangay kapitana ng barangay Nyog Sangahan sa bayan ng Talipaw ay inaresto rin ng mga otoridad. Itong si Fauzi Abdullah, ang kapitana ng barangay Nyog Sangahan, dahil umano'y pakikipagsabwatan sa Abu Sayyaf. Ito ay kinumpirma rin mga kaibigan sa Radyo Mindanao ni Philippine Army Brigadier General Arnel de la Vega, ang tumatayong commander ng Anti-Terror Joint Task Force Sulu. At ayon sa pahayag ni General de la Vega ay na meron silang sapat na ebidensya upang dakpin itong si Fauzi Abdullah. At nakakuha sila mga kaibigan ng warrant of arrest. At dahil dyan, inaresto nila itong si Barangay Kapitana Fauzi Abdullah nitong Sabado. At sabit ito mga kaibigan sa kidnappings ng dalawang Canadian hostages na si John Ridsdale at Robert Hall noong nakaraang taon. Ito yung mga dinukot ng mga holiday makers sa Samal Island sa Davao Province. At base pa sa sinabi ni General de la Vega, ay itong si Barangay Kapitana Fauzi Abdullah ang siyang nagkakadel o nagtatagbibigay ng sanctuary at nagtatago sa mga miyembro ng Abu Sayyaf sa kanyang lugar. At siya rin di umano ay nagpapasa ng mga intelligence information at nagbibigay ng pagkain sa notoryosong grupo. At sa maraming pagkakataon ay kasama itong si Barangay Kapitana Fauzi Abdullah di umano sa pagmamanage at nagbibigay ng liderato sa mahalagang desisyon ng Abu Sayyaf. At sabi pa ni General de la Vega, yung pagkaka-aresto kay Abdullah is a major blow in the leadership of the Abu Sayyaf. At pati na rin sa information network, command at decision making ng naturang grupo. Sa kanyang pahayag sa Radyo Mindanao, sinabi ni De La Vega na yung pagkaka-aresto ni Abdullah is a product of intensified cooperation between the people of Sulu and the soldiers and policemen protecting the communities from the scourge of terrorism. Alam nyo, kakaunti lang yung Abu Sayyaf pero hirap na hirap sila. Hirap na hirap yung militar na magapi at pulbusin itong grupo. Sa bundok yan, imagine ilang libong sundalo ang nasa Sulu ngayon at naghahabol sa Abu Sayyaf. Pero hindi nila malaman kung nasaan nga tatago itong mga Abu Sayyaf. Kaya tignan natin kung ano ang sasabihin, ano ang kautusan ni Tatay Digong Duterte dito sa panibagong problema na naman. Anyway mga kaibigan,
Available na ang inyong paboritong Mindanao Examiner Regional Newspaper. Sa inyong mga paboritong newspaper dealers, hindi lamang sa Zamboanga Peninsula. Mabibili nyo rin to sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Davao City, nako, napakadami sa Davao City. Pati ang 7-Eleven nagbebenta ng Diaryong Mindanao Examiner Regional Newspaper. At sa Kidapawan, Coronadal, available ang Diaryo. Sa Digos, Panabo, Tagum, available ang Mindanao Examiner. Cotabato City, available. Sultan Kudarat, Takurong, available. At siyempre sa Cebu City, available pa rin ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At maging sa Islamic Center sa labas ng Mosque sa Quiapo, available yan mga kaibigan. At sa Taguig, dyan din sa may malapit sa Mosque sa Taguig, meron mga dealers, 2 dealers ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At ang kanilang headline, ang banner story, Malaysia tutulong sa Pinas kontra Abu Sayyaf. Ay, animal kayong Malaysia, tutulong pa kayo. Nakakapasok kayong Abu Sayyaf sa Sabah. Paano kayo makakatulong? Hindi nyo nga magwardyahan. Hindi nyo nga magwardyahan yung Sabah. Tutulong pa kayo sa operasyon kontra Abu Sayyaf. Pero basahin nyo mga kaibigan, yung kanilang banner story ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, Malaysia tutulong sa Pinas kontra Abu Sayyaf. Nakakatawa rin to, galing talaga ng Malaysia. Hindi nyo nga magwardyahan yung Sabah, kaya labas-masok ang Abu Sayyaf jet, tutulong pa kayo sa operasyon. Ako po. At isa pang kanilang headlines, Nur Mizwari libre na sa aresto. Ang ganda ng litrato ni Maas dito, nakataas yung kanyang kamay. Kuha to ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Zamboanga. Anong naririto pa si Maas. At isa pang front page story, 2 Kansas Sulu nagkasundo na. Ito yung tinalakay natin nung the other day. Itong pamilya ni former Pangutaran Mayor Ahmad Nano at itong dating Sulu Governor Sakurtan, mga kaibigan, nagkabati na sila. At muli, maayos na muli ang kanilang pagsasama, ang kanilang relasyon. At sa iba pang balita, sa page 2 ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, Najib Razak asked West to stop lecturing as Malaysia embraces China. Pinagalitan ni Malaysian Prime Minister Razak ang West, lalo-lalo na yung Amerika. Dahil nakalipas na raw yung colonial day ng Amerika at wag na silang pakialaman. Nanghihimasok daw ang Amerika, mga kaibigan, sa domestic affairs ng Malaysia. Ganyan din ang ginawa ni Tatay Digong. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, we will separate from the United States. Gone were the days of colonial power. At sa page 3, ito yung balita naman from the Autonomous Region. Duterte administration pours 500 million agri assistance to ARMM and 3 other regions. Isa pang story, DSWD ARM beneficiaries received 2 million worth of projects during Duterte visit. May libreng kalendaryo ang Mindanao Examiner. Yahoo! Google! Bing! Hindi nyo na kailangan bumili ng kalendaryo, mga kaibigan. Merong free calendar sa loob, sa centerfold. Ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Meron pang litrato to. Sa page 5 naman, mga kaibigan, ang litrato ng hardworking na si Sulu Governor Toto Tan. Meron siyang sinabi dito, the values and attitudes that our youth learn will shape the kind of province Sulu will become. We need to turn the hopes we share for ourselves and our children into economic and social reality for others. Inshallah, we shall be witnessing a renaissance of public faith, a reawakening of public trust, a revival of cultural prominence, and the beginning
of Thoughtful Reconstruction. Diba? Ang galing. Governor Toto Tan. At syempre, yung paborito ng lahat, meron silang crossword puzzle. At saka yung Sudoku. Eto, hirap na hirap yung mga yung mga bumibili ng diary at sumasagot sa crossword puzzle. Nagpupustahan pa sila, mga kaibigan, kung sinong makakasagot ng tama. Talagang battle of the wits. At syempre, yung kanilang recipe, mga kaibigan, roast beef. Naku, paborito ko to. Kaya maaari kayong bumili ng Mindanao Examiner Regional Newspaper at basahin ang mga contents ng pahayagan. Napakaganda. At syempre, yung paborito kong health columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Dr. Willie Ong. Ang kanyang health tips ngayon ay tungkol sa cancer. Paano maiiwasan ang cancer? Eto, bigyan natin yung mga tips na sinabi ni Dr. Willie Ong. Bahagi muna natin to bago tayo mag-commercial break. Sabi ni Willie Ong, Dr. Willie Ong, kung gusto ninyong makaiwas sa cancer, number 1, iwasan ang sigarilyo, alak. Yan Iwasan ang sigarilyo at alak. Nako po. Yung sigarilyo, mga kaibigan, daming mga chemicals na dala ang usok niyan at napupunta yan sa ating mga baga. At yung alak naman ay nakakasira ng ating atay. Pangalawang tips niya, iwas sa polusyon at usok ng sasakyan. Kaya nga, kailangan, mga kaibigan, pag naglalakad kayo sa kalye, takpan ninyo ang inyong mga ilong. Huwag naman masyadong makasikip, baka hindi na kayo makahinga. Gumamit kayo ng face mask upang medyo makatulong, mga kaibigan. Huwag kayong gagamit ng gas mask. Baka isipin ng marami na nagkaroon na ng atake ng biological weapons dito sa Zamboanga. At ang pangatlong payo ni Dr. Willie Ong, iwas sa matinding sakit sa araw. Gumamit ng sunblock. Alam nyo, mga kaibigan, yung marami ang nagsa-sunbathing. Pero nakakasanhi ng skin cancer yan. Gumamit ng sunblock lotion. At laging umiwas sa matinding sikat ng araw. Ang may papayo natin dito, mga kaibigan, siguro mga 7 in the morning, 8 in the morning. Mga 10 minutes lang, 5 minutes na pagbabad sa araw dahil kailangan din natin ng sunlight sa ating katawan. Pero kailangan yung morning sunlight. At ang pag-apat na tips ni Dr. Willie Ong upang makaiwas sa cancer. Iwasan o huwag kumain ng mga sunog na pagkain. O kaya yung mga smoked foods tulad ng tinapa at barbecue. Naku, napakasarap pa naman ito, doktor. Paborito ko tong galunggong na tinapa. Naku po. Pag yan ang ulam ko, nagkakamay ako. Minsan nagpapa ako. Siguro nakakaubos ako ng mga 8 cups ng kanin pag tinapa ang aking ulam. At yung barbecue. Mga kasi ito, mga kaibigan, pag nasusunog na yung pagkain, meron ng mga carcinogen yan. At yan ang nagiging sanhi ng sakit dahil yung chemical nito ang lumalason sa ating katawan. Pero ito naman ay kung araw-araw ka kumakain, wala ka na ba yung kinakain kundi barbecue at tinapa sa loob ng kunyari 30 taon, talaga magkakaroon ka ng cancer. Hindi lang cancer sa katawan, pati cancer sa bulsa. Dahil mahal ang barbecue, mahal ang tinapa. Pero ako, gumagawa ako ng tinapa, mga kaibigan. Pag bumibili ako ng galunggong, mga 1 kilo, 2 kilo. Ang ginagawa ko, binababad ko sa mainit na tubig, yung galunggong na sariwa. Wala akong tinatanggal dyan, pati bituka, atay, nasa loob. Ang tinatanggal ko lang dyan yung hasang. At binababad ko sa mainit na tubig for about 10 minutes. Pero yung tubig ko, meron ng asin yan. May timplado na yan, may seasoning na yan, may asin, may paminta, may konti suka. At mga 10 minutes na yan, hahanguin ko na, mga kaibigan, sa kawa. At pag hinango ko na yan sa kawa, saka ko na pauusukan. Alright? Commercial break muna tayo. Mga kaibigan,
may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, thank you very much sa ating PA, si Nino Bulak. Kasi mahilig magbulakbul. Ayun, nakikinig pa rin mga kaibigan. Yung aming security guard dito, nakatawa palagi, kamukha ni Piolo Pascual pag nakaharap. Pag naka-side view, para si Gerard Anderson. Pag nakatalikod, ako po. Grabe. Talagang kung babae kayo mga kaibigan, laglag-tipan to. Yung mga ngiti niya talagang wow. Bueno, kayo nakikinig pa rin sa programa ng Radyo Mindanao dito lamang sa number 2 radio station sa Zamboanga City sa Western Mindanao. RPN Triple X Zamboanga. Kasi lahat sila gusto number 1 kaya nagsisiksikan sila doon. Kami na lang ang natira dito sa baba. Kami ang number 2 kaya naman ang dami ng tagahanga sa buong Mindanao. Alright mga kaibigan, tuloy natin yung health tips ni Dr. Willie Ong, yung ating paboritong health columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, para daw makaiwas sa cancer. Ang ikalibang tips ni Dr. Willie Ong, magbawas sa alat tulad ng asin, patis, toyo at bagoong. Naku po! Pakasarap naman ito. Pati na raw yung mga tuyo, bulad, ay po. Napakasarap. Naku, pag ako nagigisa ng bagoong mga kaibigan, ang dami kong nilalagay na sili. Yung tipong habang niluluto mo pa lang, bumabahing ka na dahil sa tindi ng anghang. At sabi ni Dr. Willie Ong, makakasama sa ating katawan ng sobrang alat. Ang matatamaan dito mga kaibigan, yung kidney. Iwas din sa mga laman loob. Naku po! Laman loob tulad ng bopis, dinuguan, bituka at ipapawa. Ano ka ba naman Dr. Willie Ong? Lahat ng masarap bawal. Parang bawal na pag-ibig, masarap pero bawal. Paborito ko pa naman yung dinuguan, yung medyo mamantika. Naku po. At saka yung papait, nung isang linggo, bumili ako ng laman loob ng kambing sa KCC Supermarket. Ang pinakabarato. Bumili ako ng 1 kilo, mga kaibigan. Pinakuluan ko. Naku po. Tapos bumili ako ng mura lang yung kanilang kambing mga kaibigan sa KCC. Yung binili ko 1 kilong laman loob ng kambing nasa mga 200 lang. Tapos bumili ako ng ginger o kaya luya. Tapos sibuyas na pula. Ako po. Tapos bumili ako ng papait mix. Wow. Grabe. Pinakuluan ko muna hanggang sa matanggal yung lansa mga kaibigan. Pero habang pinakuluan ko, nilagyan ko ng suka. Yan ang sekreto dyan mga kaibigan, suka. At matapos na kumulo, nilagay ko sa pressure cooker. In 15 minutes, ready na. Saka ko na ibinuhos yung aking papait mix. Pero siyempre, ginisa ko muna yung laman loob ng kambing mga kaibigan sa bawang, sibuyas at luya. At konting magic sarap. Yung magic sarap kasi tad-tad ng asin yan eh. Nung unang labas yan talagang masarap kaya magic. Pero ngayon mga kaibigan, nung babasahin ninyo ingredients, halos 70% ng magic sarap asin, iodized salt. Kaya dapat ang pangalan niyan, magic asin. Ang sarap-sarap nung aking papait mga kaibigan, grabe. Tapos may sili, naku po.
Hindi nyo na kailangan pumunta ng Paseo del Mar upang makakain ng masarap na papait. Magluto na lang kayo, makakatipid pa. Ang isang order ng papait ngayon, 80 pesos, 80 pesos. Isang platito pa lang yun. Samantalang yung 1 kilong papait ng kambing na binili ko, 200 piso lamang. Anyway, sabi ni Dr. Willie Ong, tama nga naman si Dr. Willie Ong, iwasan ang mga laman loob, tulad ng bopis. Bopis, ito yung baga, lungs, dinuguan, bituka at iba pa. Alam nyo kasi mga kaibigan, pag marami kayong nakain ito, tataas ang inyong uric acid. Pag mataas ang inyong uric acid, naku po, sasakit ang inyong mga kasukasuhan, yung mga joints ninyo, yung tuhod, elbows, yung talampakan. Kasi nagpo-form yung sa mga joints mga kaibigan, nagpo-form yung parang crystal na uric. At yan ang nagiging dahilan ng pagsakit ng kasukasuhan. At pag masakit ang inyong kasukasuhan, bumili kayo ng allopurinol. Pag masakit, inom kagad ng allopurinol. Pag wala ng sakit, banat uli ng papait. At sabi pa rin ni Dr. Willie Og, iwasan ang mga pagkaing kalye, street foods. Magbawas sa mga pagkaing nabibili sa mga lansangan tulad ng fishball, kwek-kwek at Betamax. Itong fishball mga kaibigan ay gawa sa mga pating yan, karne ng pating yung mga iba. At yung kwek-kwek naman ay mga itlog, nilagang itlog na nilalagyan ng butter. Hindi yung butter na kundi yung butter na gawa sa harina. At may pampakulay yan, kulay orange. At yung Betamax naman mga kaibigan, ito yung mga dugo, dugo ng baka, kung ano-anong dugo. At alam nyo, ang dugo kasi pag iniwan nyo sa hangin yan, namumuo yan. At sa kanyo i-slice yan parang sinlaki ng kahan ng posporo. At sa kanyo iihaw yan. Bawal na bawal yan sa Iglesia ni Cristo. Mas masarap yung dugong sariwa. Sip-sipin ko yung dugo mo. May mangkukulam. Siguro to si Carmelita itong pangalan ng mangkukulam. Yan mga kaibigan, at alam nyo kasi yung mga street foods, sa Sambuangan, daming marurumi. Punta kayo sa Bagsakan Central, dyan sa Santa Cruz, naku po. Subukan yung kumain dyan, magkakapantal-pantal kayo dahil yung mga gulay na hinahalo dyan, ayun yung mga tinatapon sa mga basura. Yung mga pira-pirasong repolyo, kinukuha nila yan di ba? Inihahalo yan sa pansit at sa mga sabaw. Kaya nga, meron kayo mabibili dyan, 5 piso isang supot, di ba? Puro mga scrap yan. Tapos yung mga karne naman, mga scrap din yan. Pumunta kayo sa KCC, makakabili kayo ng dog food, yun ang tinatawag. Puro mga scrap meat yan. Nauubos. Minsan yung aking aso, wala ng dog food dahil sabihin sa akin sa KCC, ako sir, naubos na po, meron pumakyaw. Kaya yung aso ko, minsan ang pinapakain ko, karne na lang. O kaya yung ulo ng manok, paa ng manok, hilaw. Yung aso ko, chow-chow, mahilig kumain ng hilaw. Pati yung mga pusa ko, pinapakain ko ng hilaw. Manang-mana sa amo, mahilig sa hilaw. Hilaw na mangga. Masarap, di ba? Mga hilaw na mangga. At sabi pa ni Dr. Willie Ong, mga kaibigan, magbawas sa pagkain ng mga processed meats o kaya processed foods tulad ng hotdog, longganisa, aray ko, sausage ko po, bologna, aray ko, at iba pang mga cold cuts, doktor, mga hamon, naku po, napakasarap nito. Ano ba naman kayo, Dr. Willie Ong, bakit lahat ng masarap bawal? Di ba sarap ng hotdog? Lalo na yung Virginia. Tsaka yung CDO. Wow. Tapos yung sausage, mga mandarin. Ako po. Ay, ginugutom na ako. Buti na lang wala rito si Brother Danny Cuarteros ng Jesus Miracle Crusade. Pero nakikinig siya ngayon. Pag nandito yun mga kaibigan, pag nagpunta kami sa Mang Inasal, 8 kanin. Kulang pa. 8 kanin, 2 paa.
at 2 sabaw ng sinigang. Naku po. Kaya naman yung waistline ko ngayon nasa 47 na. Sa atin lang yan, ha? Huwag niyo pagkakalat. At magbawas din. Sabi ni Dr. William, kailangan natin magbawas ng mga pritong pagkain. Lalo-lalo na yung paulit-ulit na paggamit sa mga mantika. Minsan kulay itim na. Ay, nako, di ganyan yan mga kaibigan. Lalo nyo sa bahay, ang ginagamit namin mantika ay yung palm oil. Dati canola oil ang ginagamit ko, kaya lang hindi kaya ng budget. Kaya minsan palm oil ang ginagamit ko. Talagang napaka maganda yung palm oil. Kaya lang hindi natin pwedeng gamitin. Maitim na yung mantika, gamit pa rin tayo ng gamit. Diba? Lalo-lalo yung mga isda, malansa. Pagka gamit yun ng isang prito sa mantikang isda, tapon nyo na. Pero ang number 1 na may kasalanan dito, sigurado yung mga hotel. At saka yung mga restaurant. Dahil yung mga hotel tsaka mga restaurant, mga kaibigan, yung kanilang lutuan, isang malaking kawayan lalagyan ng maraming mantika yan. Doon piniprito lahat. Isda, karne, baboy, manok. Isang kawa lang yan. Kaya ingat kayo. Hindi sila halal. Hindi sila halal kundi naku po, halal, hindi halal. Kaya masama yan. Yung mantika dapat the most, mga 2 gamit okay na. Kung nangihinayang kayo sa mantikang itapon, pwede nyo namang gawing lotion, di ba? Pahid nyo sa inyong mga braso. Ingat lang kayo, baka lang gaming kayo. Kung may hayop kayo, baka kagating kayo. At sa ika-10 health tips si Dr. Willie Ong upang makaiwas sa cancer. Umiwas mga kaibigan, araw-araw, huwag kakain ng karneng baka at baboy. Tanggalin ang mga taba. Naku po, yung baka, grabe ang taba nito mga kaibigan. Subukan ninyo maglaga ng baka. Tanggalin ninyo yung mantika sa ibabaw ng sabaw. At pag may sobra, tapos kayong kumain, lagay nyo sa refrigerator, kinabukasan yung sebo, grabe. Grabe ang sebo ng baka. Diba, sarap na sarap tayo, humihigop tayo ng sabaw ng baka. Lalo na kung may mga tungkoy. Naku po. Tapos pagkahigop natin, kakain tayo ng taba ng baka, medyo yelo-yelo pa, masarap. Tapos yung kanin may patis pa, talagang imamas mo pa yung patatas. Tapos iinom ka ng malamig na Coke o kaya malamig na tubig. Ako, yung sebo sa lalamunan mo, delikado. At sa ika-11, ang payo ni Dr. Willie Ong upang makaiwas sa mga sakit sa cancer ay kumain ng maraming gulay at prutas. Pwedeng kumain ng manok at isda. Mas mahaba ang buhay ng mga vegetarian. Totoo yan mga kaibigan. Kaya lang, pag ang vegetarian kasi mahaba nga ang kanilang buhay, pero mukha naman silang mga zombie. Maputla, mapayat. Kung ikukumpara mo sa mga kumakain ng karne, matataba, malalaki, mapupula. Kasi ang gulay ay hindi sapat ang protina. At kailangan din natin ng taba paminsan-minsan sa ating katawan kasi nakakatulong yan sa metabolismo mga kaibigan. At ang ika-13 payo ni Dr. Willie Ong, maging aktibo, mag-exercise ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ako nag-exercise ako talaga. Dahil yung pagbubuhat ko ng kutsara habang sumusubo, exercise na yan Dahil punong-puno ng kanin yung kutsara ko. Pag ako kumuha ng soft drinks sa bote, di ba, idiinom ko, exercise yan, mabigat yan. At ang ika-14, alamin ang inyong lahi. Meron ba kayong lahi na may mga breast cancer? Magpasuri ng suso kada 6 na buwan sa mga kababaihan. Meron ba kayong lahi ng pamilya? Talagang kailangan magpasuri ng regular. Alam niyo yung cancer sa suso, dapat mga babae, alam nila kung paano nila sasalatin ang kanilang suso upang makapa nila kung may mga bukol ba. At kung meron kayo nakakapang medyo kakaiba, dapat magpamammogram na kayo. Punta kayo sa Zamboanga City General Hospital o kaya kung anumang ospital na malapit sa inyong lugar sa Mindanao. At ang ikahuli at ika-15, magpa-check up sa doktor kada 6 na buwan o bawat taon ikonsulta ang inyong nararamdaman
Makakatulong ang mga doktor upang malaman ang inyong sakit at inyong kondisyon. Yan ang tips, health tips ng ating paboritong kolumnista ng Mindanao Examiner, si Dr. Willie Ong. At sa Cebu Examiner naman, mga kaibigan, ang kanilang headlines sa hotline 8888, gilagdaan na ni Duterte. Mga opisina, tunghaan, pabrika, tuktukon na usab sa PNP. Department of Labor and Employment may agad sa suporta sa mga trabahante. Paghunong sa ENDO, end of contract. Maayo ni ipaubos na usab sa Philippine National Police sa Oplan Tokhang ang mga opisina, tunghaan, pabrika ug ubang pang mga labor force sa ipatuman nga Oplan Double Barrel Alpha o ang ikaduhang parte sa gipilagdapan ang anti-drug campaign sa tibuok nasod. Kini ang gipahayag ni PNP Director General Kuya Bato Ronald De La Rosa kalabot sa ikaduhang parte sa Oplan Double Barrel nga pagtawagon na Oplan Double Barrel Alpha. Matud pa sa mga tuktuwang tunghaan planong ipatahan sa balaod ang mga estudyante. Magtutudlo upang pangkawani sa mga kolehiyo, universidad, tunghaan sa elementarya, high school, pribado man o pampubliko nga nalambigit sa paggamit ug pagnegosyo sa illegal nga droga. Gipasabot pa ni PNP Chief Bato de la Rosa nga ang pagpalapad pa sa anti-drug campaign sa gobyerno tungod sa usab na padayon nga pagdaghan sa mga nitahang drug personalities nga gikan sa 600,000 isaka na ngadto sa 700,000. Diin ang target mokabat sa 1.8 million ang mutahan sa dili pa matapos ang tuig. Ang Oplan Tokhang, mga igsuon, mao ang pagtuktok sa panimalay sa mga gigudahang drug personalities aron kumbinseron kini nga motuhan sa balaod. Pag kayo sumuko, goodbye na kayo. Pero mga kaibigan, patapos na naman yung ating oras. Ang bilis-bilis talaga ng aming oras pagdating dito sa Radyo Mindanao. Pasalamat muna tayo sa ating mga sponsors and advertisers, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, ang aming major sponsors, mga kaibigan. At syempre, ang Blue Jazz Beach Resort and Water Park, kung kailangan ninyo magkaroon ng kasiyahan, weddings, anniversaries, birthdays, baptismal, saan pa kayo pupunta? Pupunta na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Diyan lamang sa Samal Island yan, mga kaibigan. Sa tabi lamang to ng Davao City. Sumakay kayo ng water taxi in 10 minutes. Nasa Blue Jazz Beach Resort and Water Park na kayo. Maaari nyo silang tawagan sa telepono 082 kung gusto niyo magpa-booking o kaya magtanong kayo. Napakamura ng kanilang mga kwarto. Ang laki-laki nitong Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Kung gusto magpakasal, dyan na kayo, mga kaibigan, sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Call them at telephone number 082-284-2000. Ulitin natin, save nyo sa inyong mga cellphones. 082-284-2000 o kaya sa kanilang cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin yung kanilang cellphone numbers. Save nyo sa inyong mga cellphones. At pag meron kayong selebrasyon, diyan na kayo pumunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island, katabi lamang ng Davao City. Ang kanilang cellphone number ay 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At syempre sa mga nagnanais maging chef at makapagtrabaho sa malalaking hotel o kaya sa mga cruise ships sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, maaari kayong mag-enroll sa Center for Asian Culinary Studies. Ongoing yung enrollment, mga kaibigan, every day, every week, every month,
every year. Dyan yan sa Davao City, pinakamalapit sa Zamboanga, pinakamalapit sa Cotabato, pinakamalapit sa Coronadal, lahat na. Instead of going to Manila, dyan na kayo sa Davao City pumunta at mag-aral upang maging chef, at marami silang mga courses dyan, iba't iba. Baking, restaurant, lahat. At dyan mga kaibigan, may full course, may short course. Center for Asian Culinary Studies, you can call them at telephone numbers 082-282-8373. Ulitin natin mga kaibigan, sa mga gustong mag-aral ng culinary courses, saan pa? Pumunta na kayo sa Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Ang kailang telepono ay 082-282-8373. Aba, dyan nag-aral itong si Sarah Geronimo sa Center for Asian Culinary Studies in Manila. Meron sila sa Manila, meron sila sa Cebu, meron sa Pampanga, at meron sa Davao City. At ang may-ari niyan ay walang iba, ang tanyag na si Chef Jean Gonzalez. At siya ring may-ari ng Cafe Isabel. Pero mga kaibigan, wala na tayong oras. Ako po, pasensya na. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Radyo Mindanao. Ito po niya Balingko, Dalasinto, nagsasabing napakagandang hapon sa ating lahat. I love you, Mama Chup Chup. Hanggang bukas. Take care.